Sa larangan ng pamamahayag sa Pilipinas, may ilang personalidad na nag-iwan ng malinaw at matibay na bakas dahil sa kanilang dedikasyon sa katotohanan at paglilingkod sa publiko. Isa sa mga pangalang ito ay si Kara David, isang veteranang mamamahayag, dokumentarista at tagapagbalita na matagal nang kinikilala dahil sa kanyang matapang at makataong pagtalakay sa mga isyong panlipunan. Hindi lamang siya isang mukha ng telebisyon, isa siyang tinig ng mga sektor na madalas hindi napapansin. Sa paglipas ng taon, naging simbolo siya ng makabuluhang pamamahayag na hindi lamang naghahatid ng balita kundi nagpapalalim din ng pag-unawa ng publiko sa realidad ng lipunan. Si Kara Patria David ay pinanganak noong 12 ng Setyembre 1973 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang may matibay na ugnayan sa larangan ng media at komunikasyon. Ang kanyang ama, si Rene David, ay isang kilalang radio broadcaster na nagbigay sa kanya ng maagang exposure sa mundo ng pamamahayag. Ang impluwensyang ito mula sa kanyang ama ay naglatag ng pundasyon ng kanyang interes sa media. Bagaman hindi agad naging malinaw sa kanya na ito ang kanyang tatahaking bilang propesyon. Nag-aral si Kara David sa University of the Philippines, Diliman, kung saan kinuha ang kursong Broadcast Communication. Ang kanyang edukasyon sa isang prestihiyosong institusyon ay humubog sa kanyang kakayahan sa kritikal na pag-iisip at masusing pagsusuri ng mga isyong panlipunan. Habang siya ay nasa universidad, hindi pa ganap na malinaw kung magiging isang mamamahayag siya. Ngunit ang kanyang akademikong pagsasanay ay naging mahalagang bahagi ng kanyang paghahanda sa hinaharap. Sa usapin ng kanyang personal na buhay, ikinasal si Kara David kay L.M. Cancio, isang abogado noong 2015. Ang kanilang relasyon ay hindi gaanong lantad sa publiko sapagkat pinili nilang panatilihing pribado ang maraming aspeto ng kanilang pagsasama. Walang malawak na dokumentadong impormasyon na nagsasabing mayroon sila sariling anak at nanatiling tahimik si Kara sa detalyeng ito. Ang pagpasok ni Kara David sa industriya ng media ay hindi agad nangyari bilang isang prominenteng reporter. Nagsimula siya sa mababang posisyon bilang production assistant sa GMA Network. Sa panahong ito, natutunan niya ang technical at practical na aspeto ng produksyon sa telebisyon. Ang kanyang pagsusumikap at dedikasyon ay nagbukas ng mga oportunidad para siya ay maging researcher at kalaunan ay reporter. Ang kanyang pag-angat ay hindi dulot ng biglaang swerte kundi bunga ng tuloy-tuloy na pagsisikap. Naging bahagi siya ng mga programang dokumentaryo tulad ng Eyewitness kung saan siya higit na nakilala. Sa programang ito, nagkaroon siya ng pagkakataong maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang ilahad ang mga kwento ng mga komunidad na madalas hindi napapansin ng mainstream media. Bago siya makilala bilang isang respetadong mamamahayag, dumaan siya sa masusing pagsasanay at karanasan sa field reporting. Ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao mula sa mga opisyal ng gobyerno hanggang sa mga ordinaryong mamamayan ay naging isa sa kanyang mga pinakamalaking lakas bilang isang reporter. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagustuhan si Kara David ng maraming Pilipino ay ang kanyang paraan ng paglalahad ng mga kwento. Hindi siya umaasa lamang sa datos o formal na ulat. Sa halip, binibigyan niya ng mukha at emosyon ng bawat isyong kanyang tinatalakay. Ang kanyang mga dokumentaryo ay kilala sa pagiging makatao, sensitibo at malalim ang pagsusuri. Nagpakita siya ng malasakit sa mga marginalized na sektor tulad ng mga katutubo, may hirap at mga batang walang akses sa edukasyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga programa, naipapakita niya ang tunay na kalagayan ng mga komunidad na ito na nagiging dahilan upang mas maintindihan ng publiko ang kanilang sitwasyon. Bukod dito, ang kanyang kredibilidad bilang mamamahayag ay hindi basta-basta nakamit. Sa loob ng maraming taon, napanatili niya ang integridad sa kanyang trabaho. Hindi siya madaling nadadala ng sensasyonalismo at mas pinipili niyang ito ng pansin sa mga isyong may tunay na epekto sa lipunan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin naiwasan ni Kara David ang kritisismo mula sa ilang sektor ng lipunan. Ang ilan ay nagiging kritikal sa kanyang mga dokumentaryo, lalo na kapag ang paksa ay may kaugnayan sa politika o mga sensitibong isyong tulad ng karapatang pantao at militarisasyon sa mga komunidad. May mga pagkakataon na ang kanyang mga ulat ay itinuturing ng ilan bilang may kinikilingan, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa mga katutupong grupo at mga lugar na may presensya ng armadong tunggalian. Ang ganitong mga kritisismo ay karaniwan sa mga mamamahayag na tumatalakay sa mga komplikadong issue sapagkat iba-iba ang interpretasyon ng publiko sa kanilang mga inilalahad. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang ganitong mga reaksyon ay bahagi ng mas malawak na diskurso sa lipunan, kung saan ang media ay may mahalagang papel sa pagbibigay liwanag sa mga kontrobersyal na usapin. Isa sa mga pinakakilalang kontrobersiyang kinasangkutan ni Kara David ay ang tinatawag na red tagging na naganap noong 2020. Sa panahong iyon,
Si Lorraine Baduy, na nooy tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ay naglabas ng mga pahayag na nag-uugnay kay Cara David at sa kanyang mga dokumentaryos na umano'y propaganda ng mga rebelding grupo. Mahigpit na itinanggi ni Cara David ang mga paratang na ito. Iginit niya na ang kanyang trabaho bilang mamamahayag ay maglahad ng katotohanan at hindi upang magsilbi sa anumang ideolohikal na agenda. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa kalayaan sa pamamahayag at ang panganib na kinakaharap ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Bukod dito, naging sentro rin ng debate ang ilan sa kanyang mga dokumentaryo tungkol sa mga lumad school sa Mindanao. May mga sektor ng gobyerno na nagsasabing ang mga paaralang ito ay ginagamit umano para sa indoctrination ng mga rebelde, samantalang ipinakita sa kanyang ulat ang kakulangan ng akses sa edukasyon ng mga katutubo at ang kanilang pagsisikap na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Ang mga kontrobersiyang ito ay nagpapakita ng komplikadong papel ng media sa lipunan. Sa isang banda, may tungkulin itong maglahad ng katotohanan at sa kabilang banda, naharap ito sa mga hamon mula sa iba't ibang interes at pananaw. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Cara David sa kanyang trabaho bilang mamamahayag sa GMA Network. Isa siya sa mga pangunahing host ng mga programang dokumentaryong tulad ng Eyewitness at naging bahagi rin siya ng news program na State of the Nation. Bukod sa kanyang trabaho sa telebisyon, aktibo rin siya sa larangan ng edukasyon. Naging bahagi siya ng faculty ng University of the Philippines, Diliman, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan at kaalaman sa mga estudyanteng nais pumasok sa larangan ng media. Ang kanyang papel bilang guro ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mamamahayag. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersiya, nananatili siyang isang mahalagang boses sa media. Patuloy siyang gumagawa ng mga dokumentaryong tumatalakay sa mga isyong panlipunan na naglalayong magbigay liwanag at magdulot ng pagbabago. Sa mga nagdaang panahon, patuloy na nakatanggap si Cara David ng iba't ibang parangal para sa kanyang kontribusyon sa pamamahayag. Ang kanyang mga dokumentaryo ay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa internasyonal na antas. Ang mga parangal na ito ay patunay ng kanyang kahusayan at dedikasyon sa kanyang propesyon. Bukod dito, aktibo rin siya sa social media kung saan ginagamit niya ang kanyang plataforma upang magpamahagi ng impormasyon at magbigay ng pananaw sa mga kasalukuyang issue. Sa kanyang personal na buhay, patuloy niyang pinanatili ang balanse sa pagitan ng kanyang trabaho at pribadong buhay. Hindi siya madalas magbahagi ng detalye tungkol sa kanyang pamilya na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa privacy. Si Cara David ay higit pa sa isang mamamahayag. Isa siyang tagapagsalaysay ng mga kwentong kailangang marinig, isang tagapagtanggol ng katotohanan at isang inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang kanyang buhay at karera ay nagpapakita ng kahalagahan ng integridad, dedikasyon at malasakit sa kapwa. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersiya, nananatili siyang matatag sa kanyang prinsipyo. Ang kanyang kontribusyon sa media ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang mga ulat kundi sa lalim ng epekto nito sa lipunan. Sa pag-aaral ng kanyang buhay, malinaw na ang tunay na halaga ng isang mamamahayag ay hindi lamang nakikita sa kanyang kasikatan, kundi sa kanyang kakayahang maghati ng katotohanan at magdulot ng pagbabago. Sa ganitong diwa, nananatiling mahalagang bahagi si Cara David sa kasaysayan ng pamamahayag sa Pilipinas.